ano po kami, nirentahan po kaming store sa Panipuan. Hapon po noon ng 3 p.m. kakatapos lang po ng ulan. Ano po ako sa labas, nagwalis po, nakadress po ako noon. Pinupunasan ko din po yung mga bintana, yung sliding window po namin. Nung ano po, 3 beses ko po siya nakitang pabalik-balik sa tindahan ko po. Tapos po nung una po, tinanggal niya yung mask niya. Bumili po siya ng tubig, uminom po siya sa harap ko. Kaya po nakampante ako na wala lang. Pero nung pangalawa po, pumasok siya, nakamask na po siya. Tapos po naka-long sleeve na po siya. Nung naka-long sleeve na po siya, kinabahan na po ako kasi akala ko iba po. Kasi nung ano po, tumayo na po ako sa upuan, bigla niya pong binunot yung baril niya po sa dito niya po. Tapos nung ano po, bigla niya po pinatay yung mga ilaw. Tapos sinarado niya po yung mga kortina. Tapos po tinutukan niya po ako ng baril. That day po, May 19 po, nakadress po ako kasi ano po noon, umuulan po, talagang wala na po akong masuot ng damit kaya siguro nakadress po ako. Nung araw po na yon, bumili po siya ng kimchi sa akin. Sabi niya, tikman mo nga to, baka panis na. Alam ko panis to. Hindi man po ako nagtitinda ng panis, sabi ko. Tapos po nung ano niyan, may papasok po sana, nilak niya po yung pintuan po. Ay bibili po kasi highway po ako sa highway po ako. Nung ano po nun, nilak niya po yung pinapasok niya po ako sa ilalim ng lamesa. Pinapahubad niya po ako, ayoko po. Tapos po ang ginawa niya po, wala po kasing strap yung bra ko. Parang patyuk lang po, hinila niya po. Tapos po, pinaghimas-himas niya po ako. Nung hindi po siya nakakampante po, inubad niya po yung damit ko, ginupit niya po, pinapunit-punit niya po. Tapos po, pinapadila niya po sa akin yung katawan niya. Ayoko po. Kasi nadidiri po ako talagang sobrang ang putik niya po. Basa siya sa ulan. Kasi po uuulan that day. Ang ginawa niya po, ako na lang po yung dinila niya. Taas hanggang baba niya po ako pinagdila-dila hanggang sa ang sakit po ng langlas niya sa daddy ko po. Grabe po yung traumang ginawa niya sa akin. Tapos po nung pinapasubo niya po yung niya sa akin, ayoko po. So ang ginawa niya po, tinutok niya po yung baril sa bibig ko po. Kaya natakot po ako kasi mukhang totoo po talaga yung baril kasi ang bigat po lalo na po, inaano niya po yung brace ko. Nung po, mapaka-arte mo, minura-mura niya po ako, sinampal niya po ako. So, nanginginig na po. Kung ginawa niya po, may nakita po siyang balabal kasi po, may extra po ako laging damit or pantakip po sa ko po kasi nga nakadress po ako noon. Ginawa niya po, tinaling niya po yung kamay ko, hinubad niya po yung panty ko po, tapos pilit niya po akong anuhin. Ayoko po talaga nung pumiglas ako. Nakatali na po ako. Nung nakatali na po ako, palabas po siya. Nung nakita niya pong natanggal ko po yung tali ko sa, lamesa, kung saan niya po ako tinali. Binalikan niya po ako, binatukan niya po ako. Sa kanya po kinuha ulit yung ibang cellphone. Nakita niya po ito, tinago ko po sa may galon. Nung nakita niya po ito, nagalit po siya sa akin. So, ginawa niya po, kahit barya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks. Tsaka po, tubig. Nung po nun, lumabas na po siya, sinarado niya po ulit. Mga ilang minutes lang po, nakatakbo po ako palabas ng may po yung kamay ko, may tali pa po yung. Tapos po nung naghihingi po akong tulong sa mga tao. Tinitingnan lang po nila ako, halos iyak na po akong iyak, halos mamatay na po ako sa kakaiyak. Tinitingnan lang po nila. Di wala po mismong humabol sa kanya, nagtakang humabol. Kasi nga po may baril nga daw po, paano pag pati sila nadamay, ganun po. Yun po, kaya diretso na rin po kami sa